Magandang gabi sa inyong lahat. Narito na naman ang panibagong kwento na inyong mapapakinggan. Ito ay pinamagatang Misteryo ng Pamilyang Aswang sa Romblon. Paalala, ang kwentong ito ay katang-isip lamang at walang katotohanan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa isang liblib na baryo sa Romblon, may pamilyang kilala sa kakaibang pamumuhay. Ang kanilang bahay ay nakatayo sa gilid ng bundok, gawa sa lumang kahoy at pawid na waring hindi tinatabla ng panahon. Kahit ilang bagyo nang dumaan, nananatili itong buo at matibay. Doon nakatira ang pamilyang Valmorida, isang mag-asawa at 3 anak. Tahimik at mailap sila, bihirang makisalamuha sa kanilang mga kapitbahay. Sa araw, nakikita silang abala sa gawaing bahay. Ang ama ay nag-aalaga ng kalabaw, ang inay naglalaba sa ilog at ang mga anak ay tila karaniwang naglalaro. Ngunit kapag sumapit ang dilim, kakaibang ingay ang nagmumula sa kanilang bahay. Tila mga hayop na umuunggol, pakpak na bumabayo sa hangin at mga yabag na mabilis na naglalaho sa kadiliman. Ang pagdududa ng mga taong baryo. Nagsimula ang mga hinala ng sunod-sunod na naglaho ang mga alagang hayop ng mga kapitbahay, mga baboy, manok at kambing. Hindi lang iyon, may mga buntis din na babae sa baryo na bigla na lang nagkakasakit at tila nawawala ng lakas. Lagi raw nilang nakikita ang mga anak ng Valmorida na nakatambay malapit sa mga biktima, nakatitig ng kakaiba. Isang matandang albularyo sa baryo ang naghayag ng kanyang paniniwala. Mag-ingat kayo. Hindi lang basta tao ang pamilyang iyan. Sila'y may dugong aswang. Ang bahay nila ay pugad ng dilim. Ang gabi ng kababalagan. Isang gabi, matapos ang isang kasalan sa baryo, napansin ng ilang kabataan na may mga aninong lumilipad sa ibabaw ng punong niyog. Mabilis nilang tinahak ang daan pauwi, ngunit nakarinig sila ng iyak ng sanggol mula sa gubat. Isang iyak na hindi patapos ay naging alulong ng hayop. Dito nila nakitang bumaba mula sa puno ang isa sa mga anak ng Valmorida, ang panganay na si Mateo. Ang kaniyang mata ay nagliliwanag sa dilim at ang dilay humahaba habang inaamoy ang hangin. Nang makita sila, ngumisi ito at naglahong parang usok. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong baryo. Lalong tumindi ang takot ng mga tao. Ang paglusob, nagkaisa ang mga residente. Bitbit ang bawang, buntot pagi at mga krus, nagtungo sila sa bahay ng Valmorida upang harapin ang matagal na nilang kinatatakutan. Pagsapit nila roon, tahimik ang paligid. Ngunit pagpasok nila, wala silang nadatnan kundi mga gamit na iniwan at mga bakas ng paa na hindi pangkaraniwan, malalaki, matutulis at parang sa hayop. Mula noon, hindi na muling nasilayan ang pamilya. Ngunit may mga nagsasabing sa tuwing kabilugan ng buwan, may mga pakpak na dumadapo sa bubong ng mga bahay sa baryo at mga yapak na tumitigil sa may pintuan ng mga bagong panganak. Ang aral, ang kwento ng pamilyang Valmorida sa Romblon ay nagsisilbing babala. Ang kasamaan, gaano man itinatago, ay lilitaw din sa tamang panahon. Ang pagkakaisa ng mga tao laban sa takot at panganib ay siyang susi upang mapanatili ang kaligtasan. At higit sa lahat, huwag basta magtiwala sa panlabas na anyo. Sa gitna ng kaguluhan at takot ng mga tao, lumapit sila sa pinakamatandang albularyo ng baryo, si Apocardo. Kilala siya bilang manggagamot na may malalim na kaalaman sa agimat, dasal at pangontra sa mga nilalang ng dilim. Sabi ni Apocardo, matagal ko nang nararamdaman ang presensya ng kasamaan sa bundok na iyon. Hindi sila basta tao, ang dugo ng kanilang lahi nakatali sa gutom ng mga nilalang ng gabi. Ngunit tandaan nyo, hindi sapat ang takot. Kailangan ng tapang at pagkakaisa. Binigyan niya ng bawang, buntot pagi at langis na gawa sa dahon ng lubigan ng mga residente. Sinabihan din sila ng isang babala, huwag niyong hayaang mahati kayo ng takot. Kapag nagkawatak-watak kayo, sila ang mananaig. Kabanata 5 ang pagsilip sa bahay. 3 kabataang lalaki, sina Mario, Luis at Efren, ang naglakas loob na sumilip sa bahay ng mga Valmorida bago ang naplanong paglusob. Pag-akyat nila sa bundok, dumaan sila sa makapal na damuhan. Sa di kalayuan, nakita nila ang bahay na walang ilaw. Ngunit sa loob, sa pamamagitan ng maliit na siwang dingding, nasilayan nila ang isang nakakatakot na tanawin. Nakahubad si Damian, ang ama, at ang katawan ay puno ng balahibo habang umuungol na parang baboy ramo. Si Salve, ang ina, ay nakaluhod at may hawak na bungo ng tao, dinidilaan ng dugo na tila sariwa pa.
Si Clara at Benjo ay magkaharap, ngunit ang kanilang anyo'y nagbabago, ang mata ay nagiging pula at ang kanilang dila ay kumakapit sa mga piraso ng lamang loob na nasa sahig. Hindi nakapagsalita ang tatlong kabataan. Tumakbo silang pabalik sa baryo, hingal na hingal at halos mawala ng boses sa takot. Kabanata 6, ang paglusob. Dumating ang gabi ng kanilang paghaharap. May dalang sulo at mga agimat ang mga residente. Habang inaakyat nila ang bundok, naririnig nila ang malalakas na yabag at pagaspas ng pakpak. Ang hangin ay tila mabigat at mabaho, parang amoy ng nabubulok na karne. Pagdating sa bahay, tahimik ito. Ngunit nang buksan nila ang pinto, biglang nagdilim ang paligid at sumabog ang isang nakakatulig na sigaw. Mula sa kisame bumagsak si Mateo, ang anyo'y kalahating tao at kalahating paniki. Si Clara naman ay lumipad mula sa likod, ang mga kuko'y handang sumalakay. Sumigaw si Apocardo, huwag kayong bibitaw. Itaas ang krus at sindihan ang langis. Nagsimula ang matinding labanan. Ang mga tao'y lumaban gamit ang buntot pagi at bawang, habang ang pamilya Valmorida ay nagpakita ng tunay na anyo, mga aswang na gutom at mabangis. Abangan ang susunod na mga kwento dito lang sa KLTV, Kwentong Kababalaga.